Magandang umaga mga bata! So bago tayo magsimula ay magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, napapasalamat ako dahil ibinibigay mo ang araw at oras na ito upang makasama ko ang aking mga klase at guro upang matuto sa aming klase. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga bata, bago kayo umupo ay maaari nyo bang pulutin muna ang mga piraso ng papel sa ilalim ng iyong upuan at lamesa? Pagkatapos ay maayos na itapon ito sa tamang basurahan. Kung wala na ay pakihanay ang inyong mga upuan at pwede na kayong umupo. So ngayon ay magtala tayo ng liban. Sinong lumiban sa ating klase ngayon? Walang lumiban, magaling. Bigyan natin ng 5 bagsak ang ating sarili. 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon ay, bago tayo magsimula ay, merong alintuntunin si Binibining Sai sa loob ng ating klase. So ano yun? So una ay, makinig. So makinig na mabuti, dahil kapag may katanungan ako mamaya, ay makakasagot kayo. Pangalawa ay makilahok. So gusto ni Binibining Sai na makilahok kayo sa anumang aktibidad natin ngayon para makakuha ng puntos. So pang-tatlo ay ang maging magalang. So maging magalang sa ating klase, lalo't-lalo na kang Binibining Sai. Naintindihan nyo ba mga bata? Magaling. So ngayon, may ibinigay ba ako ng takdang aralin? Wala. So bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw, ay pag-usapan muna natin ang nakaraang aralin. So tungkol saan ang huling leksyon na ating itinalakay? Yes, Dodong Ronchi? Mahusay! Bigyan natin ng 3 bagsak si Dodong Ronchi. 1, 2, 3. So, ang ating itinalakay kahapon ay ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa kulturang Pilipino. So ngayon, sino makapagbigay kung anong kulturang material? Yes, Inday Kim? Mahusay! Ang kulturang material ay ang mga nakikita, nahahawakan, at naririnig. So ngayon, ano naman ang di material? Yes, Inday Mary Joy? Mahusay! Ang di material na bagay ay mga kaugalian, pamahiin, paniniwala, kilos at gawi. Talagang may natutunan kayo sa mga nakaraang ating aralin. So ngayon ay may aktibidad tayo. So tinatawag natin ito, buuin mo ako. So may dalawang envelope ako dito sa harap. Para sa unang pangkat ay buuin ang pirasong larawan na nasa loob ng envelope at idikit ito sa pisara. So pangalawang pangkat ay buuin ang salitang rumble words na nasa loob ng salita base sa nabuong larawan ng unang pangkat. So bago yan ay hatiin ko muna kayo. So unang pangkat at pangalawang pangkat. So bigyan ko kayo lamang ng 2 minuto para sa paggawa. Kung tapos na ay idikit nyo na sa pisara. Ngayon ay natapos na ang 2 minuto, idikit nyo na ang inyong naggawa sa pisara. Magaling! Bigyan ng unang pangkat ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Para naman sa pangalawang pangkat ay bigyan ng 3 bagsak ulit. 1, 2, 3. So ngayon, mga bata, base sa ating aktibidad na ginagawa, ano ang sinisimbolo ng Malacañang Palas? Mga bata, ang sinisimbolo ng Malacañang Palas ay ito ang kumakatawan sa pambansang pamahalaan. So saan matatagpuan ang Malacañang Palas? Matatagpuan ang Malacañang Palas sa hilagang pampang ng ilog Pasig. Saan nga ulit natin matatagpuan ang Malacañang
Malacanang Palace? Mahusay. So, sino-sino ang mga tao na nasa Malacanang Palace? Yes, Dodong Rochelle? Pangulo, mahusay. So, ang mga tao na nasa Malacanang Palace ay yung mga matataas na kapangyarihan. Kinakaloob na dito ang ating Pangulo. So ngayon mga bata, sino nga ba ang ating Pangulo ngayon? Yes, hindi Kim? Mahusay. Ang ating Pangulo ngayon ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ngayon, base sa mga katanungan at ating aktibidad, ay ano kaya ang ating tatalakayin ngayon? Yes, Dodong Renchi? Pamahalaan? Yes, hindi Cinder? Kapangyarihan? So mga bata, ang ating tatalakayin ngayon ay pinamagatang ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng mga sangay nito. Ano nga paulit? Basahin ulit. Ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan ng mga sangay nito. So bago yan ay may layunin muna tayo. So, basahin sabay-sabay. Una, nauunawaan ang mga pangunahing tungkulin at responsibilidad ng bawat sangay ng pambansang pamahalaan. Pangalawa, naipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balansing kapangyarihan sa pagitan ng ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Nakabubuo ng mga ideya sa paraan kung paano nagtatrabaho ang mga sangay na pamahalaan sa pagpatupad ng kanilang tungkulin. At panghuli ay nabibigyang halaga ang mga tatlong sangay na pambansang pamahalaan. So ngayon ay alamin natin kung ano ang pamahalaan. Pakibasa. Ang pamahalaan o gobyerno ay sistema ng pamamalakad ng isang bansa. So ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangangalagaan ang sambayanan. Gabayan ang mga lahat ng mga tao ng mga gawaing tao. So ngayon mga bata, ang pamahalaan ay may tatlong sangay. Una, sangay na tagapagbatas o ehekutibo. Pangalawa, sangay na tagapagpaganap at sangay na tagapaghukom o hudikatura. So una ay tatalakayin natin kung ano ang sangay na tagapagbatas o lehislatibo. Pakibasa lahat. Ang Kongreso ang gumagawa ng mga batas ng bansa. So ang sangay na tagapagbatas o lehislatibo ay may dalawang kapulungan. Ang mataas na kapulungan at mababang kapulungan. So ito mga bata, so Senado o mataas na kapulungan at kapulungan ng mga kinatawan o mababang kapulungan. So ano ba yung dalawang kapulungan ng sangay na tagapagbatas? Mahusay. So ngayon, ang senador ay pumipili ng presidente ng Senado bilang pinuno at ang kapulungan ng mga kinatawan naman ay pumili ng kanilang leader na tinatawag na speaker. So, pangalawang sangay ay ang sangay na tagapagpaganap o ehekutibo. Basahin. Tumitiyak ang mga batas na ginagawa ng Kongreso ay naipapatupad upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. So, taglay rin ang Pangulo ang veto power o kapangyarihang tagihan isang panukalang batas na ipinapasa ng Kongreso. Siya rin ang pumili ng punong mahistrado ng Korte Suprema, gayon din sa mababang hukuman mula sa talaan ng Judicial Bar Council. So, pinamunahan ng Pangulo ang sangay na ito. So, kagapay
niya sa pagpatupad ng batas ang kabinete na binubuo ng mga kalihim ng iba't ibang ahensya. So, sa pangatlong sangay ay ang sangay na tagapaghukom o hudikatura. Basahin ang sangay na nagbibigay ng interpretasyon ng batas. So sa Korte Suprema, dumudulong ang sinumang na hindi sumasang-ayon sa anumang desisyon ng mababang hukuman, maging ang dalawang sangay ng pamahalaan kung may tanong tungkol sa legalidad ng batas. So ang kataas-taasang hukuman ay binubuo ng punong mahistrado at 14 na katulong na mahistrado. Siya ay hinihirang ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng Judicial Bar Council. So, ang kataas-taasang hukuman ay pinamunuan ng isang punong mahistrado. So, ngayon ay may katanungan pa ba kayo? Ano-ano nga ba ulit ang tatlong sangay ng pamahalaan? Sangay na tagapagbatas, sangay na tagapagpaganap, at sangay na tagapaghukom. So ngayon ay may gagawin tayo. Ito ay individual na gawain. Ang gagawin nyo ay gawan nyo ng tali ang lobo at idugtong sa paglalarawan ayon sa nakasulat na salita sa loob nito. So gawin ito sa loob ng 2 minuto sa iyong sagutang papel. Pwede na kayong magsimula. Ngayon ay natapos na ang 2 minuto ay pakikuha ulit ng iyong kwaderno sa Araling Palipunan at may pagsusulit tayong maikli. So, ang panuto ay isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. So, pakikuha isa at ipasa sa likod. Pagbilang ko ng 5, lahat ng sagutang papel ay nasa harap na. 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon mga bata ay pakikuha ang iyong kwaderno sa Araling Palipunan at pakikopya ang iyong takdang aralin. Kung tapos na ay bago umalis si Binibining Sai ay may inahibilin mo na siya. Una ay basahin. Ang mga sangay na gobyerno ay mahalagang tungkulin sa pagtataguyod ng hustisya at kayusan sa lipunan. So ngayon ay magsitayo ang lahat para sa ating pangwakasang padalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata!